Hello mga bata at ating mga miyembro. Ngayon ay muli po tayong makinig sa mabuting salita ng Diyos. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay si Juan Bautista. Bago tayo magsimula, ating basahin ang verse ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran." Mateo chapter 3 verse 3. Amen. Mga bata, alam niyo ba kung ano ito at saan ito ginagamit? Tama! Ito ay isang mapa at navigation system. Ito ang nagtuturo sa atin ng tamang daan papunta sa lugar na gusto nating puntahan. Mahalaga ito dahil kung wala ito, maaari tayong maligaw at di natin alam kung saan tayo pupunta. Kung kaya ng navigation system at ng mapa na ituro ang tamang daan, kaya din ba nitong ituro sa atin ang tamang daan papuntang langit? Naku, syempre naman hindi. Kaya naman ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa isang tao na siyang nagturo sa atin ng tamang daan para tayo ay maligtas. May isang mag-asawang nagngangalang Zacarias at Elizabeth. Ang dalawang ito ay talagang naniniwalang mabuti sa Diyos. Mayroong isang bagay na ipinagdarasal sila sa Diyos sa araw-araw. Matagal nang walang anak ang mag-asawa. Kaya naman, taimtim silang nananalangin sa Diyos na magkaroon sila ng anak. Si Zacarias ay isang pari na naglilingkod sa Diyos. Isang araw, habang nagsusunog ng insenso si Zacarias sa altar ng templo, nagpakita ang isang anghel. Ito si Anghel Gabriel na sinugo ng Diyos. Nang makita ni Zacarias ang anghel, nagulat siya at bumagsak sa lupa. Si Anghel Gabriel ay nagbigay kay Zacarias ng magandang balita. "Zacarias, bibigyan ng Diyos ng anak ang iyong pamilya at ang dapat mong ipangalan sa bata ay Juan. Ang iyong anak ay magiging isang taong naghahanda para sa pagdating ng Panginoon." Nagulat si Zacarias at sinabi niya, "Hindi po ako makapaniwala. Ako ay matanda na at ang aking asawa ay matanda na din. Paano kami magkakaanak?" Hindi makapaniwala si Zacarias. At pagkatapos nito ay umuwi na siya upang ibalita sa kanyang asawa ang nangyari. Pag-uwi niya, siya ay nagulat dahil sinabi ng kanyang asawa na si Elizabeth na siya ay nagdadalang tao na. Talagang nagkatotoo ang mga salita ng Diyos. Sa wakas, ipinanganak ang ipinangakong anak. Pinangalanan ni Zacarias ang batang ito na Juan, tulad ng sinabi ng anghel. Si Juan ay ipinanganak na mas maaga ng 6 na buwan kaysa kay Jesus. Siya ay lumaking mabuti at natutunan niyang lahat ng tungkol sa Diyos at kung paano tayo mamumuhay ayon sa mabuting salita ng Diyos. Isang araw, habang si Juan ay nasa parang, narinig niya ang isang tinig. Siya ay tinawag ng Diyos at sinabi, "Juan, ipahayag mo sa mga tao ang aking mensahe. Ako ay nalulungkot dahil sa sitwasyon na aking nakikita. Ang mga tao ay makasalanan. Kapag sila ay nagpatuloy sa kanilang kasamaan, hindi ko sila makakasama ng habang buhay dito sa langit. Kaya naman,
Malakas na ipinahayag na Juan sa lahat ng mga tao ang mensahe. Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Maraming tao ang nakinig sa kanya at naniwala sa salita ng Diyos na kanyang ipinahayag. Sinabi nila, "Ala, naku, dapat magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Tama, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Gusto ko din makasama ang Diyos sa langit." Kaya naman, pumunta sila kay Juan at nagpabautismo. Sila ay nagpabautismo. Inamin nila na sila ay makasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sila ay binautismohan ni Juan sa tubig sa ilog Jordan. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Maraming tao ang nagpabautismo kay Juan. At dahil dito, inakala ng mga iba na siya ay ang tagapagligtas. Tinanong nila si Juan, "O, ikaw ba ang Kristo na magliligtas sa aming lahat na makasalanan?" Ngunit, sinabi ni Juan, "Binautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko ay magpapabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit na makapangyarihan siya kaysa sa akin." Ang tinutukoy ni Juan ay si Jesus. Si Juan ang nagturo sa mga tao sa tamang daan ng kaligtasan. Inihanda niya ang daan para kay Jesus. Kaya naman si Juan ay parang isang mapa o navigation system, di ba mga bata? Dahil itinuro niya ang tamang daan ng kaligtasan at paano makapunta at makasama ang Diyos sa langit. Alam niyang si Jesus ang tanging daan para sa kaligtasan, kaya itinuro niya ito sa mga tao. Ngunit may mga ibang tao na naliligaw at hindi alam ang tamang daan sa kaligtasan. Sila ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Akala nila na kapag sila ay gumawa ng mabuti sa iba, sila ay maliligtas. Ang iba naman ay naniniwala na kapag sila ay mayaman o kapag sobrang matalino katulad ng mga doktor, sila ay maliligtas. Ngunit si Jesus lamang ang tamang daan para sa kaligtasan. Alam niyo ba, ang ating Diyos ay naghahanap pa din ngayon ng mga taong katulad ni Juan. Kahit sa anong sitwasyon, ibinigay ni Juan ang kanyang buhay sa Diyos at ipinahayag na si Jesus ang tagapagligtas. Kaya naman mga bata at ating mga miyembro, dapat maging katulad tayo ni Juan. Ibahagi din natin sa lahat ng mga hindi naniniwala ang tungkol kay Jesus. Hindi ba kawawa naman yung mga kaibigan, kapitbahay at pamilya natin na hindi naniniwala kay Jesus? Dahil kapag naniniwala tayo kay Jesus, tayo ay nasa tamang daan ng kaligtasan. Ngunit kung hindi natin alam, tayo ay mapupunta sa maling daan o sa impyerno. Diba alam niyo po ito? Mga bata at ating mga miyembro, amen? Amen! Kung talagang naniniwala tayo na may langit at impyerno, dapat nating ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng ating pamilya, kaibigan at mga kapitbahay. Nawa po ay lahat ng ating mga bata at ang ating mga miyembro ay magiging katulad ni Juan Bautista. Amen? Amen!